feel all alone in this world, and there's nobody to count your tears. Just remember, no matter where you are, Allah knows. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kababayan, narito tayo sa ating programa pinamagatan, ano ang iyong kwento ng mga nagbalik Islam. Mga kababayan, tunay na ang bawat istorya ng tao ay may kanya-kanyang kwento. Narito tayo upang alamin at saksihan ang kwento ng ating mga kababayan na noon ay wala pa sa pananampalatayang Islam. Ito ang kwento ni Ali Nodalo. Ako po pala si Ali Nodalo, dating Kristiyano, at nang mapadpad sa gitnang silangan, at dito ko natagpuan ang tunay na relihiyon na kung saan ang pagtuturo ay pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos, ang Islam. Ako'y dating Kristiyano at ako po'y aktibo rin sa mga gawaing pansimbahan. Kung hindi nyo po nalalaman, ako po'y isang aktibo sa choir. Ngunit lahat pala ngayon ay may katapusan. Ibig sabihin, lahat tayo dapat hanapin kung ano talaga ang tunay na katuruan o ang pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos. At ito'y natagpuan ko sa Islam na kung saan walang pumilit sa akin. Kusang loob akong pumasok dahil napag-aralan ko kung ano talaga ang Islam, ang pagkakaiba ng Islam sa Muslim. Ako po'y tubong Cavite. Ang ina ko ay Caviteña. At ang aking ama naman po ay Bicolano, ako sa matagpuan sa Albay. At ako'y lumaki at nakagisna ng buhay sa Cavite na mismo, kung saan doon ko natapos ang aking pag-aaral ng elementarya, high school hanggang kolehiyo. Galing sa mahirap na pamilya, ngunit hindi naging sagabal upang marating ko ang gitna silangan at matagpuan ko ang Islam, na kung saan sa pagtataguyod ng aking mga magulang, ako'y nakatapos kahit hindi man siya 4 na taong kurso. At nang malaman ko ano ng katuruan ng Islam, doon ko na nalaman na ang tao pala hindi naging pantay-pantay, dahil ito'y nag-iisang pagsubok sa bawat tao sa atin kung paano natin paano natin dadalhin ang ating buhay na pinagkaloob sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil ang pagkakapantay-pantay hindi maaring maging hindi maaring pare-pareho ang level ng pagbuhay sa ang kabuhayan ng tao. Pagpasok ko sa Islam, ako'y naging palaisipan ng una, dahil unang-una sa lahat sa kaalaman na kung saan ang pagkakaalam ko lang, ang Muslim ay sa asal talagang masasabi natin na hindi maganda, lalo na sa Pilipinas, dahil hindi nasusunod kung anong katuruan ng Islam. Nung ako'y mag-apply dito actually wala naman talaga apply, na taon talagang isang agency ang tumawag sa akin na to-offer ng supervisory na katungkulan or na trabaho, at yun naman ay tinanggap ko ora mismo. At pagdating ko nga rito sa Saudi Arabia, hiningi ko muna ang pahintulot ng aking asawa, dahil mahirap mapalayo sa Pilipinas, lalo sa iyong pamilya, dahil ikaw bilang ama, ikaw magiging haligi ng tahanan, na kung saan mawawala ako ng 2 taon. At nang ako yung makarating na nga rito sa Saudi Arabia, dito ko nalaman kung ano pala ang Islam, na kung saan lahat ng palaisipan na nasa isip ko ay nasagot. Ngunit bago man nag-umpisa yon, isang brother sa Islam ang nagdawa sa akin at pinaalam ko anong Islam, sinong Muslim, at sino si Prophet Muhammad, at sino ang sinasabing Rab or ang Panginoon sa Islam. So nung malaman ko yon, ako'y hindi basta pumasok o hindi basta yumakap sa Islam, bagkus ito'y pinag-isipan ko ng halos 1 taon, na kung saan nung ako'y nagsyahada o ito ang pagpasok ng isang hindi pa Muslim sa Islam, dito ko na-realize na pagkakaiba ng mga Muslim sa totoong Muslim, dahil may sinasabi, ang Muslim makikilala mo lamang sa pagsasala,
Meron Muslim sa pangalan, meron na Muslim sa totoong buhay or sinusunod ko anong katuruan ng Islam. At yun nga, hindi ko na pinagtagal na halos kung isipin, ako'y nanghinayang sa mga panahon ng ako'y hindi pa Muslim. Dahil kung ito'y na aking lalaman lamang sa murang edad ko, wala na sigurong napagpigil at mas malawak na siguro ang aking narating ngayon at mas mainam ang aking pagpapahayag sa mga hindi pa Muslim or mas marami pa ako nahikayat ng mga kamag-anak ko, kaibigan, upang ma-realize pa nila kung ano talaga ang katuruan sa Islam. Nung ako'y hindi pa Muslim, ako'y aktibo sa mga gawaing pansimbahan na kung saan kinamulatan simula pa ng pagkabata dahil ito ang relihiyon na kung saan ang aking mga magulang pinaunawa sa amin. Na kung aking isipin sa buhay ko ngayon, isa palang sabihin natin pagkakamali mismo sa akin na mismo. Dahil nung ako'y bata pa, wala pa akong kakayahan na pigilan kung ano man ang nais ng aking mga magulang. Subalit nung ako'y nagkaisip, yun nga, ako'y aktibo sa simbahan at ako'y choir sa aming parokya. At nung ako'y nagkaasawa, nagkaroon ng binigyan ng 4 na anak. Ganun pa rin naman ang aking naging buhay, bagkus maraming mga bagay na hindi ko alam na pinagbabawal pala sa Islam na kung saan nagagawa ko nung ako'y hindi pa man Muslim. Andyan yung uminom ka, andyan yung mambabae ka, kasi natural naman sa lalaki ang polygamous. Yung minsan sa sugal, minsan yung pagpapabayaba sa sarili na hindi mo alam, minsan hindi mo maisip na napapabayaan mo na pala ang iyong pamilya. Dahil, kumbaga, wala ka sa tamang landas. Ngunit andun yung aking, sabihin natin, kabaitan bilang tao, bilang ama, bilang anak, at bilang kaibigan, bilang kapatid. Ngunit nagbago ang lahat nung ako'y pumasok sa relihiyong Islam. Nagbago dahil yung mga pinagbabawal na iwasan ko na. Lalo-lalo yung mga bagay na sabihin natin haram sa Islam or forbidden na sinasabi. Ngunit hindi naging dahilan ng pagpasok ko sa Islam upang ilayo ko ang aking sarili sa aking pamilya. Hindi natin pwedeng maging dahilan or hadlang ang relihiyong Islam upang ang ating sarili para sa pamilya ay ilayo. Bagkus ilapit natin ay pakilala natin sa kanila kung ano talaga ang katuruan at kagandahan ng Islam. Ngayong ako'y lehitimong Muslim na ang aking magagawa upang maipalaganap pa ang katuruan ng Islam, ako'y magsasaliksik pa ng mga kaalaman, isasabuhay ko at yun ay ibabahagi ko naman sa mga tao. Unang-una sa pamilya ko, sa aking ama, sa aking mga kapatid na hindi pa yumayakap sa Islam. At sa pamamagitan ng sabihin nating pamamahagi ng mga babasahin, pagdadawa sa labas or dawa by phone or sa telepono, at sabihin na kung saan man ako kagaya ng pagpapaano ng palatuntunan, pagsama sa mga symposium, pamamahagi nga ng mga kasulatan at ang pagsama sa mga Islamic activities na kung saan mas magiging mas malawak pa ang aking kaalaman upang mabahagi ko pa sa mga non-Muslim ang mga katuruan na kung saan pinagkaloob niya Allah subhanahu wa ta'ala at magbago ang kanilang pananaw sa buhay sa Islam or sa Muslim. Saliksikin natin kung ano ang katotohanan. Huwag natin husgahan ang kamusliman, bagkus hanapin natin kung ano ang tunay na katuruan ng si Islam. At huwag natin sabihin na ang relihiyon nagpapabago sa tao, bagkus ang tao mismo sa sarili mo. Ikaw mismo ang maaaring magbago. Dahil kung di natin malalaman o di natin matutuklasan ang tamang katuruan or ang tamang relihiyon, tayo magiging talunan sa huli. Maaaring sabihin natin ang relihiyon mo nagpabago sa iyo. Mali po yan. Alamin natin kung ano talaga ang relihiyon na sumasamba lamang sa nag-iisang Diyos at hanapin natin kung ano yung relihiyon na nagtuturo tungkol mismo sa relihiyon niya. Hindi yung basta na lang tayo aanib sa sang-ayon sa mga mangangaral. Tayo binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kaisipan upang alamin ang katuruan. Kung husgahan mo ang Muslim,
sinasabi ko sa'yo, hindi ka papasok sa reliyong Islam. Pero kung iyong sasaliksikin ang pananampalatayang Islam or ang katuruan sa Islam, maaring magbago ang pananaw mo sa buhay. I wake with the light of the dawn whispering, with joy in my heart and with praise on my lips. In